Maganda at maluwalhating araw po sa inyo ngayong Valentine's Day. Happy Valentine! Kalabing-4 po ng buwan ng Pebrero, taong 2021. Linggo po ngayon. So apart from magsisimba tayo, magsasamba tayo, punta tayo sa mosque. Araw po ng mga puso. Pero bago tayo pumunta ron, paalala lang po sa ating lahat, huwag po tayo makakalimot na magsuot po ng ating face mask. At syempre, yung ating face shield, huwag niyong kakalimutan. Pumamili kayo, isang clear. Meron pa tayong maganda, binadala ni Alan sa atin. Alan, salamat. Pag mainit ito sinusuot natin para hindi nakakasilaw. Tsaka pag kayo nasa labas na for your non-essentials, kailangan. Lalayo kayo sa mga nasasalubong nyo at nakakatabi. Kahit 2 metro, okay na. Huwag yung 1 metro, pwede na rin. Pero mas gusto ko 2 metro. Tsaka palagi kayo maghuhugas ng inyong mga kamay. 20 seconds lang naman, pero thorough. Pati yung mga gilid ng mga fingers nyo. 20 seconds, bumilang kayo. Para kung ano mang kumapit na virus doon, tanggal agad. And syempre, tayo po ay magpalakas. Kailangan talaga malusog na katawan. Walang ibang makakahadlang sa anumang uri ng pagdapo ng sakit kung hindi isang healthy body. At yan po ay nakukuha sa, syempre, araw-araw kailangan clean living kayo. At yung mga kinakain nyo, hindi yung pang alta presyon, pang diabetes, pang sakit sa puso, pang gout, pang rayuma, wag mo yun. Kumain kayo ng mga masustansyang pagkain. Yung prutas, alam nyo, na-discover ko, yung pong papaya, nandun lahat ng vitamina doon. Kumain kayo ng papaya. Yung gulay naman, lahat ng leafy vegetables. Pero yung mga sinasabi nila, yung mga beans, nako, gout. Kaya, konting ingat. At kayo po ay mag-exercise regularly, kahit na walking. Ako, may walk na, meron pang sit-ups, may push-ups na, meron pa tayong weights, kompleto. Meron pa tayong biking, di ba? At saka, maaga ho tayo natutulog, alas 7:30, tulog na tayo eh. And then, when we wake up in the morning, di siyempre tayo eh, papainit ng araw kung merong mainit. So, yan ang gawin natin. Balikan na natin. Tayo ho ay mga araw ng mga puso. So, ito ang araw na kailangan ipaalam natin, iparamdam natin sa ating mga, kung kayo may asawa, yung mga kabiyak ninyo. Kung kayo naman ay may mga kasintahan, yung mga kasintahan nyo. Kung kayo may mga anak, yung mga anak nyo. Kung buhay pa mga magulang nyo, mga magulang nyo. Kung buhay pa mga kapatid nyo, mga kapatid nyo. At kahit na hindi, kailangan spend a little moment or do a little something to show your affection, your love for this day. Because this is the day of hearts. At sigurado, ma-appreciate kayo. Ang problema lang natin dahil pandemic, dati-dati puno ang mga restaurants, mga hotels, merong mga dates. 2 klase pa nga, yun daw mga may asawa, ginagawa nila. Ngayon ang araw ng mga puso, yung dinner. Pero pag may mga girlfriend daw, ginagawa before, yung kahapon siguro ginawa na ng mga iba. Kayo talaga dapat stick kayo, stick to one. Sa isip nyo na lang gawin yun. Kahit pero sa mga bawal pati sa isip, di po pwede yun. So anyway, pasalamat po tayo sa dakilang lumikha na karoon tayo ng mga partners in lives, mga loved ones, na nagbibigay sa atin ng inspirasyon sa ating kanya-kanyang pagtahak sa landas ng buhay.
pasalamatan natin ang dakilang lumikha. At yung ating mga minamahal sa buhay, dahil sila ang gumagabay din sa atin, inspirasyon. Sila kahit na kadalasan nangungulit sila, puro lang naman sa kapakanan natin yon at kaligtasan. Ganon din tayo. Pag tayo nangungulit din sa ating mga anak, ating mga kabiyak, ating mga sinasakupan, ating mga empleyado, ang palaging batayan po nun ay pag-ibig. So pinapaabot ng programang ito at ang inyong lingkod ang ating pagbati at ang ating wish sa inyong lahat na magkaroon tayo ng magandang buhay at manatili tayong nagmamahalan sa isa't isa. Ganon din po ang pinapahatid sa inyo ng Presidente Rodrigo Roa Duterte at ng First Lady Hanelet Avancenia, na sana ay mapanatili natin ang pag-iibigan sa isa't isa. Sa totoo lang, alam po ninyo si Presidente Duterte, naniniwala talaga yon. Kung kayo ay mayroong pag-ibig sa puso, mananalaygtay sa inyong mga ugat sa bawat gawain po ninyo, na yung gagawin nyo ay makakabuti sa inyong kapwa. Kasi nga, mahal nyo, pag-ibig Hindi po ba ang Diyos, sabi nila, ay pag-ibig. God is love daw and love is God. So since tayo were created in the image of God, which is or who is love, edi dapat pag-ibig din tayo, hindi po ba? At lahat ng mga katangian ng pag-ibig, kailangan dumadaloy din sa atin. Hindi po ba? Nasabi dyan sa banal na aklat, love daw is patient, love is kind, love is marami. Love is humility also. Love is selfless. Madalit sabi, lahat ng mabubuting ugali at katangian nanggagaling po doon sa pag-ibig. So magmahalan po tayo. Happy Valentine's Day. Masayang pagdiriwang sa ating lahat ngayong araw ng mga puso. At ngayon pong pandemya, ang DOH naman bilang pag-ibig sa ating lahat, sinasabi nila na kailangan po ay tayo ay sumunod sa tinatakda ng siyensya upang yung pong pagtugon natin sa pandemya at pag-iwas natin sa pagkalat nito ay mapanatili natin at mabigyan pa natin ng pagbabago, pagpapalakas, pag-uunlad ng ating sistemang pangkalusugan. We have to improve our health system. That's the only way. Para yung kung sino man ang mahawaan, magkasakit, ma-absorb ng sistema natin at mapagaling kagad natin. And ang kagalingan naman, kung titingnan nyo naman yung record, hindi tayo nagkakamali, 98.9% ng ating recoveries. So madalit sabi, kahit na nga may nagkakasakit, gumagaling naman. Ang sabi po ng DOH, yun daw pong findings ng State of Southeast Asia 2020-21 survey na nagsasabi raw na 6.0% ng respondents sa Pilipinas ang na pumapayag o nag-a-approve ng pagtugon ng gobyerno sa pandemya at 19% naman daw po nag-a-approve, kaya lang yung 20.9% neutral at malaking bahagi daw ay 35.8% disapprove at 70.9% strongly disapprove. Parang hindi naman yata ako sampalataya rito sa State of Southeast Asia 2021 survey kasi parang ito'y taliwas doon sa mga nauna nating nabasa, napahayag naman ng Pulse survey, pati nga SWS na nagsasabi na yung response ng gobyerno insofar as the population is concerned, dahil sila naman nakakaalam
Itong State of Southeast Asia, hindi natin mga dayuhan siguro ito. Parang hindi yata kapanipaniwala na yung disapprove is 35.8%. Dun sa local na survey natin, sinasabing malaking porsyento ang approval rating ng pamahalaan. Tandaan ninyo, wala tayong nakitang patakaran, guidelines sa mga paggalaw nito, pagkilos ng DOH na hindi sinusunod yung takda o dikta o pahayag ng World Health Organization, pati ng mga scientists natin dito at ng mga technical advisory group natin, dyan sa National Immunization Technical Advisory Group, yung Health Technology Assessment Council, at marami pang grupo na binubuo ng mga eksperto sa iba't ibang linya ng pag-aaral na precisely kaya ito inorganisa para tayo ay mabigyan ng tamang giya kung anong dapat gawin natin para sa ikabubuti ng kalusugan ng ating mga kababayan at kapakanan ng buong bansa. At sabi ho ng DOH, kami patuloy na mag-i-improve sa aming mga trabaho para yung aming mandato na bigyan ng proteksyon at i-uphold yung public health sa pinakamataas na standard ay magawa namin. Sa totoo lang, sabi ng DOH, yung pagtugon sa isang suliraning kagaya ng pandemya, ng isang pamahalaan, kasing husay lamang yan o kasing ganda ng pagpapatupad ng mga institusyon na nasa ilalim ng pamahalaan. At yung mga tao na sumusunod sa mga patakaran, bawat Pilipino, bawat pamilya, bawat komunidad, meron ding kakayahan at meron ding mga tungkulin na sila din ay magbigay ng kanilang bahagi upang magkaroon tayo ng pambansang paggamot sa ating mga sarili. At kung papakinggan mo ang SWS survey, sabi po ng maraming Pilipino, the worst is over as regards the coronavirus disease. O yun ang sinasabi ng SWS, hindi ko tayo nagsasabi na. 69% of adult Filipinos answered that the worst was behind us. Nasa likod na natin yung pinakamatindi na dilubyo ng pandemyang ito. At ito'y tumaso dun sa mga naniniwala by 47% nung September. Kung baga nung September, 69 minus 47 mo yan, o di 2, o di 22% lang ang naniniwala noon. Kasi nga, nasa kasagsagan tayo noon. Pero ngayon, okay na. At yung pong survey, sinagawa nila nung pagitan ng November 21 and 25, nung nakaraang taon lang. At ginawa po rin nila ito, face-to-face interview ito. Harap-harapang interview ito. At 1,500 adults sa buong bansa ang kanilang pinagtanungan. At yung pong karamihan doon, yung 78% ng 1,500 nandito sa Metro Manila. Samantalang yung 69% sa Visayas naman, 67%, Mindanao, 65%. Yun. So, okay pa rin tayo. Siyempre, sino ba nakakaalam? Kung hindi tayo rin, kasi tayo nga ang apektado. So we will know whether the response of the government, and so far as they concern us, is correct or not. Di po ba? Kaya pag tayong tinanong, alam natin. Anyway, puntahan natin naman itong sa Baez City, Negros Oriental. Merong natutuwa doon. Sinasabi nga sa isang artikulong nabasa natin, ay yung isang beneficiary, kumbaga yung tumanggap ng benepisyo dyan sa agrarian reform program. Smiling daw from ear to ear.
Kasi nagpunta po siya sa 888 Citizens Complaint Hotline. Oh, di ba may programa tayong 888 Tigong Hotline? Kasama na itong 888 Citizens Complaint. Meron po siyang wish. Anong sabi niya? Nung pumunta siya sa 888 Citizens Complaint Hotline. Sana raw magkaroon siya ng Certificate of Land Ownership Award o yung tinatawag na CLOA, na sana daw yung kanyang wish, yung kanyang pangarap, magkatotoo. At sabi po nung Agrarian Reform Program dyan sa Bay City na opisyal, si Lailani Dipaling, binigay na dito doon sa nangangarap na yan na si Arturo Serraren Magalso, yung kanyang minimithing Certificate of Land Ownership noong unang araw ng Pebrero. 10 araw na nakakaraan. At ito, 4 na araw lamang matapos itong tumawag sa 888 on air sa kanyang concern. Dahil nga wala siyang nakukuha at wala siyang pag-aaring farm lot na matagal na raw inaward sa kanya pero hindi naman binibigay sa kanya. Kaya itong 888 Citizens Complaint Hotline, ang trabaho kagad ni-refer sa Department of Agrarian Reform at gumalaw naman kagad. So, matapos itong matanggap ng DAR noong January 28, isang araw lamang, nandyan na kagad yung pag-resolve ng kanyang inireklamo. Kaya mabilis ang reaksyon. Tandaan nyo, itong hotline, ang gumawa po nito ay si Presidente Rodrigo Duterte. A year after he assumed the presidency, 2017, upang tugunan ang lahat ng mga lehitimong issue, mga pangangailangan, mga reklamo, mga request na pinapaabot sa palasyo o sa Malacanang ng kahit na sinong tao o grupo upang magkaroon kagad ng mabilisang pagtugon at solusyon. Kaya tuwan-tuwa na ngayon. Congratulations, meron ka ng Certificate of Land Ownership. Samantala, binibida naman po ng DTI sa pamamagitan naman ng kanyang financing arm, yung Small Business Corporation, na inaprubahan na daw po noong Pebrero 9, 2 days ago, a total of 29,695 loan applications sa ilalim naman ng Bayanihan COVID-19. At yung Assistance to Restart Enterprises Program to provide micro, small, and medium enterprises with urgent relief needed to restart their business amid the pandemic. Pero nyo yun, dami na na-aprobahan. 21,695 applications. Kaya sabi ho ng ahensya, ini-streamline namin yung application process para mas maraming mga negosyo ang makaka-avail nitong serbisyong ito. At ito pong SB Corporation has completed its evaluation of loan request sa loob lamang ng 7 araw. At lalong mas mabilis kung mas kompleto yung dokumento nyo na kinakailangan nyo isumite, approve kagad. At wala po sa pangkasalukuyan, sabi ni Secretary Mon Lopez, na backlog sa kanilang loan evaluation. At yung pong mga loans coming from Bayanihan Cares Program, tandaan nyo, walang interest ito. At hindi rin kailangan na magbigay kayo ng collateral. At ito ay available sa lahat ng MSMEs, Small Medium Enterprises, cooperatives, hospital, pati yung micro enterprises, tourism businesses. Basta in operation at least 1 year, pwede na.
Pati na nga yung mga bumabalik na OFWs na gusto ring pumasok sa startup business, pwede rin kayo mag-apply ng loan. At syempre, meron din training kayong papasukan dahil meron nga kayong loan. Hindi naman kayo marunong mag-operate ng isang negosyo, wala rin. So, yung pong mga gustong magsumite para makakuha kayo ng loan, o padaanin nyo sa www.bayanihancares.philippines. Dapat pinapalabas natin sa screen yun. Ulitin lang natin. Maliit lang yung small letters lang yung tatlong W, www, tapos period, www, dot, tapos capital letter, Bayanihan. Capital B, small letters A, Y-A-N-I-H-A-N. Tapos karugtong na karugtong po, all capital letters naman, CARES, C-A-R-E-S, puro capital po yun. Tapos dot o period, P-H. O, ulitin natin www.bayanihancares.ph. O, sinulat nyo para maka-apply na kayo. Samantala, libo-libo daw po ang nag-a-apply dito sa isang programa ng Department of Agriculture. Ano ito? Ito po yung Mentoring and Attracting Youth in Agribusiness or MAYA. At ito, yung libo-libong yan, nag-respond just a few hours after ito inanunsyo dun sa kanilang social media. At yung online system nila, nakot, tinambakan, deluge dun sa mga interesadong mamamayan. And exceedingly by fourfold the required number of interns. Sumobra pa ng 4 na beses dun sa kailangan lang na bilang Ito pong MAYA, programa ng Department of Agriculture. Ito po ay 24-week internship na programa na ang layunin nito, i-develop yung mga batang Pilipino natin para pumasok sa agri-fishery business. So sila ay magiging entrepreneurs. O kaya naman magiging technocrat sila. At sila magiging mga future leaders of the Department of Agriculture. O kaya naman yung kanilang mga komunidad at mga LGU. At bukas po itong MAYA, itong programang ito, sa lahat ng Pilipino, at ang edad nyo 20 o kaya 30 years old. At kailangan graduado kayo ng kahit na anong 4 or 6-year degree course. Preferably, doon po sa agrikultura, sa pangingisda o fisheries, agribusiness, o kaya naman kahit na anong related academic disciplines. And so far, mga 800 interns na ang natanggap dito sa mga interesadong aplikante. At ito'y tinatayang aabot ng 3,000. And they will be deployed as interns to different Department of Agriculture, National Office of the Secretary, and Regional Health Offices for 24 weeks. At meron itong allowance, hindi lang akala nyo, gagastos pa kayo. Meron kayong 20,000 monthly allowance. So, hindi mo napakaganda ng ganitong programa. Samantala, natatandaan nyo, itong programa natin ng una sa lahat, yan ang pagmamayabang natin. Tayo ang unang nanawagan na ang problema talaga sa bakuna, hindi yung mga sinasabing may korupsyon, hindi sinasabing may preferred tayong bakuna, hindi sinasabi yung mabagal, hindi sinasabi yung kulang, hindi sinasabing bakit hindi ganito, ganyan. Ang sinabi natin, ang problema natin, mahigit sa kalahati ng populasyon, sabi ng Pulse Survey, at nabalidate nga ng Quezon City yan Pati yung ibang pinupunta natin, sinasabi ni talagang marami ang ayaw magpabakuna. Kaya hindi po ba sabi natin ng mga senador, mga kritiko, pwede ba
dito na lang muna tayo mag-concentrate. Mag-educate tayo, kaya pati nga si Dr. Esperanza Cabral, si Dr. Saldana, si Dr. Francisco Duque, at sino pang mga doktor, nananawagan din tayo magtiwala sa bakuna. At hindi ba sabi natin sa inyo, bawat isa sa inyo, merong kanya-kanyang sphere of influence na paniniwalaan kayo. Rightly or wrongly, dahil meron talaga tayong mga fans, bawat isa, lalo na yung mga public figures. Pag tayo nagsalita, pag meron silang duda at sinabi na, hindi, huwag kayo, etong paniwala, naniniwala ko. Kaya hindi ba sabi natin, itong programang itong unang nanawagan, at in fact, we called on Secretary Martin Andanar. Sabi natin, Secretary Martin, trabaho mo ito. At mabuti naman itong Secretary Martin, tumugon naman agad. Kaya kita nyo, nagkaroon agad siya ng mga programa dyan sa PCOO na nananawagan. At he echoed our line na talagang dapat bawat isa sa atin, merong mga sinatawag na sphere of influence. Tayo yung manghikayat na magpabakuna. Ang problema talaga actually, hirap na hirap din tayong papaniwalain, papagkatiwalaan. Dahil nga doon sa Deng-Baksha controversy, talagang maraming natakot nun Yan ang naging problema natin. Ba't habang tumatagal, dyan naman sa Amerika, dati-dati, marami din ang ayaw magpabakuna. Pero lately daw, medyo 70% na rin ang naniniwala na kailangan nila ng bakuna. Hopefully, ganyan din tayo. Kasi, pag hindi ho natin maniwala kayo, sayang lahat. Yung paghihirap natin, kaganda-gandang nakakakuha na nga tayo out of 20%. Marami na tayong nakukuha ang bakuna. Meron nakautang pa tayo. Darag sana ang bakuna rito. Pagkatapos, nandiyan nga ang bakuna. May ready tayong mga freezing storages. At wala tayong problema sa pagpapadala dun sa mga lugar. Ang problema, paano kung ayaw magpabakuna yung karamihan? Di may problema tayo. Di nagsayang lang tayo ng pera, nagsayang lang tayo ng pagod, nagsayang lang tayo ng lahat ng panahon. Hanggang pati na nga yan sila Secretary Galvez, napulaan na, napagdudahan pa. Biro nyo. So let's concentrate. Let us tell our countrymen, listen to the doctors and the scientists. They say na makakatulong to. At bago pa nagsalita si Dr. Fauci, nauna rin ho tayo magsabi. Di ba sabi natin, 30% pa yan, 50% pa yan na efficacy, meron pa rin percentage na makakatulong sa pag-iwas o sa pag-prevent. O hindi ba yun din sasabi ni Dr. Fauci na niretain siya na consultant sa response sa COVID-19 sa US ni President Biden. Sabi niya, the percentage of efficacy that are being given to this vaccine will reduce transmission kahit pa nga ilang porsyento yan. So, yun po ang pakinggan natin. Anyway, mag-break muna ho tayo para sa ating lalamunan. Magpahinga tayo mainit na tubig. Okay, yung pong Davao City, handang-handa sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Sara Duterte. Ready po sila sa pag-roll out ng bakuna, lalong-lalo na
sisimula nila sa mga frontliners, medical frontliners. At yung pong hospital nila doon, yung bago na maganda, maraming bed capacity, Southern Philippines Medical Center. Na-identify na ho ito para dun sa bakuna at pag meron pa raw sobra, ibibigay nila sa mga ospital pag dumating yung mga bakuna. Dahil sila Mayor Sara po, lumiga sila ng magandang programa sa bakuna na kara-karakan nilang ipapatupad pagdating ng mga bakuna. At sabi ni Mayor Sara, kailangan talaga unang-una ang babakunahan ay yung mga medical frontliners. Dahil naman talagang sila ang naharap sa panganib. Sila ang humaharap doon sa mga may sakit. Yung mga pumupunta sa kanila. Yung mga nagpapaswab. Yung meron ng sakit. May feeling ng meron silang mga sintomas ng COVID. At yung iba naman na wala. Nagpapatingin. Di ba? Yung pala meron. Kaya talagang sila dapat ang una nating babakunahan. Para, pag alam na silang nabakunahan din, may kahit silang, hindi na sila matatakot, magtatrabaho na sila. And kasi sa ngayon, talagang nandun din yung fear na pag ikaw'y frontliner, di mo alam kung pupunta ka sa ospital, pagtatrabuhan mo, di mo alam kung baka makakuha ka ng mga COVID dun, may sakit. Pero siyempre, iba na yung it will boost your confidence. Tataas ang pagtitiwala mo sa sarili mo na hindi ka tatamaan ng COVID pag may bakuna ka na. At susuot mo pa rin siyempre yung mask mo at yung face shield. Meanwhile, ito naman si Tony. Ano ba sinasabi naman ni Tony Contreras? Tama-tama ang nito Tama-tama ang kanyang pangalan Contreras, kontra. Mahilig tong ding kumontra. Bihirang-bihira itong sumulat ng nasa tama anong sinasabi niya? Sabi niya, wanted ideal candidate for 2022. For that matter, you need an ideal candidate for any kind of election, hindi lang 2022. Kaya nga nung 2016, nagkaroon tayo ng ideal candidate, nanalo naman. Ngayon, sinasabi niya, after 15 months, ito na naman tayo, meron naman tayong halalan. At ng mga Pilipino na, magkakaroon na naman ng pagkakataon na bumoto at maghahanap na naman ng isang misaya para iligtas ang ating bansa. At nakikita raw niya na marami ng mga familiar faces na lumalabas sa political landscape. At ang pinaka-prominente ay si Davao City Mayor Sara Duterte sa panig ng administrasyon at si VP Leni naman daw sa panig ng oposisyon. At meron din daw iba mga pangalan yan. Yung iba naman, kilalang kaalyado ni Presidente Duterte. At binanggit nga yan si Senador Manny Pacquiao. Pati na yung dati daw Senador na Ferdinand Marcos. O kaya naman, galing daw dun sa maliit, shallow bench. Maliit na pagkukunan dyan sa oposisyon. Na yun na daw nangyari sa oposisyon. Wala na mapagkunan sino nga naman pipiliin mo? Piliin mo si VP Leni, mahina. Piliin mo si Pangilinan, lalo na. Piliin mo si Duran, wala rin. Piliin mo si Ontiveros, nako, isa pa. Wala ka talagang pagpipilian niya sa oposisyon At yun daw pong popularidad ng Duterte, talaga namang whether daw ito sa kabutihan o sa kasamaan. May diferensya dito kabutihan daw kasamaan
napatunayan na daw, paulit-ulit. At yun na, tinutukoy niya yung survey. Talaga daw, nangunguna. Kahit na raw, itong masama rito, kahit na daw, despite ineptitude and allegations of corruption and human rights abuse. Kita mo itong mga banat nito. Kahit na raw, ito raw si Presidente Duterte, popular na popular pa rin. At walang kaduda-duda na palaging nangunguna sa pagtanggap sa taong bayan. Kahit na raw, merong mga, kahit daw may kawalan ng karunungan sa pamamahala. Kahit na raw merong mga akusasyon ng korupsyon at pang-aabuso sa karapatang pangtao. Ano itong lokon to? Alam mo, Tony contrary, kung totoo yung sinasabi mo, hindi yan tatanggap ng 91% trust and approval rating. Kung naniniwala sa inyo, sa'yo, ikaw, kasama ka dun eh. Sinasabi mong inept, sinasabi mong corrupt, sinasabi mong maraming pang-aabuso ang administrasyon. You're part of them, you're one of them who have been dishing that kind of not only baseless, but outright lies. Hindi nyo matanggap Hindi nyo matanggap na isang simpleng taong Rodrigo Roa Duterte pumailan lang sa galaksiya ng mga bituin at tinanggap ng tao ng maluwalhati. At nakita niya naman, yung mga achievements niya, hirap na hirap tayo. Pag binabahagi natin, kulang ang ilang programa para lang tapusin mo. Kulang ang ilang artikulo para masabi mo lahat ng mga ginawa ng administrasyong ito ni Presidente Duterte. Kaya sabi nung si Anthony Contrary, there is no way daw na Robredo, tama ka dyan, or anyone from the political opposition can win against a brand that has become a political cult. Wala daw mananalo dyan kay Duterte. Galing sa oposisyon. Kasi nga daw, ito yung naging isa ng cult. Kung baga, meron siya talagang following na hindi mo na matitinag, masisira. Kaya daw, kung gusto mo raw hamunin itong si Duterte, brand, sa eleksyon sa 2022, at kung gusto mo magkaroon ka ng pagkakataon na manalo, kailangan one has to come to grips with the reality that Robredo or anyone who can easily be framed as a Dilawan has practically a zero chance. So, ito, tama ka rito. For the first time, tama ka. Na kung lalabanan mo itong Duterte, lalo na yung Duterte, kailangan tanggapin mo ang katotohanan na ikaw daw VP Leni at kahit na sino pa dyan sa oposisyon na napakadali niyong ibigay yung moniker na mga yelo o dilawan, talagang zero. O biro mo zero. O yan. Anthony Contrary. Biro mo, zero chance ka. Ako nga, 2% pa binigay ko Ikaw zero. Pero itong kontrabana niya, ang kailangan natin ay isang kandidato na merong kakayahan na tugunan at sirain itong Duterte brand. Kung baga sa damit, Louis Vuitton ito, o kaya naman, ano pa ba, yung mga branded clothes, Gucci, kailangan, kung meron ka rin ilalaban dito, maganda rin yung brand mo. Sirain mo itong brand na ito. Butasan mo, sabi ni Anthony Contrary. At kailangan daw merong isang kandidato with an aura that can tickle the political imagination. Then you're referring to Sara Duterte, wala namang iba. Hindi ba? Wala, talaga. At least tama ka rito. O ito naman si Ellen Tordesillas. Ako nangangantsaw din. Sabi niya si Mayor Sara daw, hele, bago kere.
Gusto naman, pero kunyari ayaw. At itong pamagat ng kanyang column, ito na ay kinopya doon sa Jose Rizal's masterpiece na Noli Me Tangere, na ibig daw sabihin ng hele-hele bago kere, yung isang nagpapanggap na hindi interesado sa isang bagay, pero sa katotohanan, talagang desperado ngang gusto na maging. At alam nyo, sa nakarang sabi niya, sa nakarang 2 linggo, hindi lang 2 linggo, matagal na yan. Biglang sumulpot, parang mga kabuti, na biglang nagsulputan yung Sarah run for president. Sabi naman daw sabi nito si Ellen Tordesillas, itong si Mayor Sara, dati sabi nito, hindi siya tatakbo. Sabi niya noong January 15, I'm not being coy or I'm doing a last minute. If the whole country doesn't want to believe that, then I can't do anything about it. Not everyone wants to be president. I am one of them. Pero daw noong January 31, after 16 days, iba na yung kanyang kinakanta. Ngayon daw pwede na siyang tumakbo kung susuportahan siya ng oposisyon. Alam mo, Ellen, mababaw ka rin, Hindi naman nababago yung kanyang posisyon. Ayaw niya talagang tumakbo. In fact, when she said that I will only run if the opposition will support her, that even strengthens her posturing. Bakit ka mo? Kasi she's imposing an impossible condition because no opposition will support her. Kaya pinapakita niya lang sa'yo na ayaw niya talaga. Kaya hindi yan hele-hele bago kere. Ayaw niya talaga. At hindi yan strategy. Yung sinasabi mo noong 2016, strategy ni Presidente, I should know. It took me 10 years. Ayaw niya talagang tumakbo. Ngayon nga, nagsisisi siya, di ba? Di ba? Inabihan niya tayo na, sabi ko, you impose that burden to yourself. Malakak na matunog. Sabi siya, excuse me, I did not impose that burden to myself. You imposed that to me. Nung hinikayat ko siyang tumakbo. At talagang sa totoo lang, alam nyo, mga kababayan, maniwala po kayo, talagang ayaw nitong dalawa. Pero, nasa sa atin ho yan, yung ideyang yon, pag yan ay tinanggap, kinagat, niyakap, at pinalipad sa aire, at pagbaba sa lupa, ay lalong pinatingkad ng sambayanan at sila na mismo ang nakikiusap at tumatawag ng kanilang panawagan na tumakbo si Mayor Sara bilang presidente at si Mayor Digong na ngayon ay presidente na tumakbong vice alkalde. Aba, alam nyo, kahit na ayaw nyo, hindi po pwedeng hindi rin kayo tumugon sa tawag ng tadhana. Kasi, mahirap pong tumanggi sa tawag ng sambayanan. Kasi hindi ba sinasabi na the voice of the people is the voice of God. Ang tinig ng mamamayan ay ang tinig ng dakilang lumikha. Pag tinanggihan mo yon, baka makarma ka. Kaya hindi ba sabi ko sa inyo, yung akin, ideya lang yon. That's for the people to accept it or to reject it. But it appears na as things are coming to fold, lumalabas talaga. Ang daming mga lumalabas na mga tarpulin kung saan-saan. Run, Sara run. Duterte, tandem, 2022. Unbeatable team. Hindi po ba? Kaya nga pati itong si Secretary Bello, sumama na rin sa atin dati-dati, kung matatandaan nyo nung unang nilabas natin to, Duterte, yung isang kasama ko, ano lang yan ni Panelo? Personal niya lang yan. Ako, ngayon, isa siya sa mga nagbibigay ng mga glowing tributes on the qualities of Mayor Sara.
Ganyan naman ho tayo, alam nyo. Sabi nga ni Presidente Duterte sa akin, ikaw, meron kang quality, para kang si, sino nga yung lagi niyang sinasabi na nakakabasa daw tayo ng future. Hindi naman ako totoo yun. Ako, ang napapansin ko, meron tayong mga, kumbaga, hindi naman ako sa mamalaki. But I notice also, there are ideas that I present to the public. Nasa simula, naku, they criticize me. Sabi niya, sira ulo niyan, Panelo. Pero, pagdating ng araw, abay, nangyayari. Hindi po ba? Gaya nga nun. 6 na taon bago nagkampanyahan noong 2016, suot ko na yung Run Duterte Run, para ako si Raulo doon dyan sa Green Hills, sa Unimart. Yung mga nakakaalala sa akin yan. Bakit daw pinapatakbo ko si Mayor Duterte? Pero nangyari, di ba? Dinocument ko pa nga ho ito because I wrote articles about it. Siguro mga 5 artikulo. One of these days, papakita natin sa inyo yung mga sinulat natin sa opinion. Sinimulan natin sa yung no is yes. Tapos, Duterte run. Tapos sabi natin, Duterte legacy continues. Pagkatapos, don't F-U-C-K the Constitution. And then, Duterte presidency looms. Di ba? Sabi nga ni Presidente, marami nagkiklaim na pinatakbo nila ako. Pero si Sal lamang ang nag-document ng kanyang ginawa. So, madalit sabi, alam nyo, ang ideya will be tested pagdating ng panahon. Maybe nung nilunsad mo yan, hindi pa napapanahon. Pero, ganyan talaga parang panganganak ho yan. Panganganak, di ba? It takes 9 months bago lumabas ang baby. Ganun din yan. Pag may ideya dyan, lumalaki yan, nabubuo. Hanggang it bears fruition, nabubuhay. Yan. Kaya dyan sa Davao, naku, ang dami yung mga nagpalabas ng mga run, Sarah run. Gagawa nga tayo ng kanta ng run, Sarah run. Kahit sa kayo punta kayo Pangasinan, di ba? Officially, endorse na ng mga LGU mayors doon. Pumunta kayo sa Laguna, ganun din ang sinasabi. Punta kayo ng Cavite, ganun din. Punta kayo ng Zambales, ganun din. Punta kayo ng Cebu, wala pa ako nakausap. Doon lang sa Ilocos, nung sinabi kong Duterte, sabi ni Mayor Kiel sa akin, ganun? Ako, talagang powerful team yan. Shut out ang oposisyon niya. Talagang ganun nga ho mangyayari. Sabi nga ni Antonio Contrari, wala. 0 chance pag yan ang tumakbo. Kasi yung branding niya masyadong katanggap-tanggap sa tao. Marami, tingnan niyo yung mga ibang mga kotse. Huwag kayo magtataka. Marami kayong makikita dyan ng mga sticker. Para puro run, Sara run. O kaya Duterte 2022. At yun makikita nyo. Maglalabasan niya, para mga kabuti nga yan, maglalabasan niya sa mga highway, mga kalsada, mga kotse, mga bus, pati sa mga billboard. Maniwala kayo. Pati na nga itong itong kaibigan pala natin, hindi ko nga alam to. Sabi po ni Governor Victor Yu, ang kabiyak po nito kaibigan din natin, si Kongresista Divina Grace Yu. Sila pala ang nasa likod ng mga 2 tarpaulin streamers dun sa entry ng Junction Road ng Labangan Town and the Numalinaw Town Highway. Tanungin niyo yung mag-asawang yan.
When I was there more than a year ago, nung ako'y bisita nila at ako'y nagtalumpati ron, sinasabihan ko na ho sila na yung Duterte, talagang yan ang lalabas. O yan. Ayan na. Naglalabasan na. Kaya, the die is cast. The gods of destiny have placed these two in the pedestal of political acceptance. And the people are really embracing it. Marami pa ho yan. Between now and October, na ako, maniwala kayo. Kaya yung oposisyon, mga kaliwa, hindi nila malaman, para silang hilong talilong, para silang headless chicken. Hindi nila malaman kung anong gagawin nila. Kaya sabi ni John Ledesma, ito kaibigan din natin itong Kaitan ng Davao. Sabi niya, bakit nyo ba sinisisi si Inday Sara? Kung ito man, nangunguna sa survey at ang gusto ng tao ay siya. I remember, itong si John Ledesma, siya rin nung nagsasabi, alam mo, Sal, nung pumunta ka sa Davao noon, siguro mga 4 years before the election, noong 2016, sa totoo lang, tingin namin sa'yo, sira ulo mo, pinapatak mo si Presidente Duterte. Kasi nga, mayor na nga lang naman hindi ba ang history natin, mga senador, mga malalaking pangalan, tapos eto ka, sinasabi mo, Duterte. Pero, talagang nangyari. Ayan, si Jun Ledesma ang saksing buhay kung paano tayo nagpasimula dyan. Ilang beses tayong punta sa Davao, nagsalita sa Rotary, kung saan-saan. Talagang pinalipad natin yung ideyang yun. Okay, sinasabi niya ngayon, dyan sa Davao, ipinakita nitong amang ito kung paano mamahala sa isang syudad. Ayun lang yung meron siyang binabanggit. Yung mga kable, ito rin ang matagal ko nang sinasabi kung bakit ba yung mga electrical post natin hindi nila mailagay yung mga kable sa ilalim ng lupa. Kaya ang pangit-pangit, ang ganda-ganda na landscape, tapos nandun yung mga poste, may mga wires doon, electrical wires. O sa Davao, sabi ni Mayor Sara, ni Presidente, yung mga telecom firms, yung mga kable nyo, ilagay nyo sa ilalim ng lupa. Ay, kailangan yung mga pangit na mga cobwebs na yan, mawala sa major city thoroughfares. Pati yung water district dyan. Kailangan mag-deliver kayo ng tubig. Sa madalit sabi, itong si Mayor Sara, naipakita niya na hindi lamang dahil siya may pangalang Duterte o anak siya ni Mr. Duterte, ni Presidente, kundi talaga may sariling kakayahan din Kaya huwag niyo siyang sisihin na siyang nangunguna at huwag niyo rin sisihin kung bakit ayaw niya. Ayaw niya talaga. Pero, sabi nga natin, que sera, sera, what will be, will be. O, hindi po ba? Ay, nako. O, ito namang si Monico. Sino naman itong ngayon ko lang narinig pangalan nito. Ano kaya ito ni Secretary Delphine Lorenzana? Sabi niya sa isang artikulo yan, Duterte's time running out. Monumental failures. Ang may monumental failure, ikaw, Lito. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo nakikita yung monumental achievements ng Presidente Duterte. Sabihin mo lame duck. He can never be lame duck. A president who has a rating of 91, trust and approval rating, can never be a lame duck. Tandaan mo yan. At kahit na hindi tumakbo yan si Presidente,
o kahit na hindi tumakbo si Sara Duterte, maniwala kayo, kung sino ang tutulungan ni Presidente Duterte ang kandidato sa Panguluhan at sa pangalawang Panguluhan, mananalo. O yes, sabihin naman ni Presidente Duterte, Sal, ikaw nag-Nostradamus ka na naman. Hindi nga. Siyempre, papakinggan ng tao si Presidente Duterte. On the impossible probability, o biro yan, na hindi tatakbo silang dalawa, kung sino ho ang suportahan ni Presidente Duterte, maniwala kayo, siyang mananalo. Bakit? Kasi nga katanggap-tanggap yung kanyang pamumuno Katanggap-tanggap yung kanyang pinakitang kagila-gilalas na pamamahala na walang sinisino Wala siyang pakialam. Kahit siraan mo siya. Kahit na patayin mo siya. Wala. Basta, eto lang ang gagawin ko. O ito naman si Trillanes. Hoy, Antonio, talagang ikaw, sayang lang yung binayad sa'yo ng gobyerno, ng libre. Biro mo sabi niya, matinding katangahan daw kung ngayon Maka Duterte patayo. Ibabalik ko kaya sa'yo, mas matinding katangahan na hanggang ngayon ay hindi ka naniniwala na si Presidente Duterte ay katanggap-tanggap sa sambayanang Pilipino. Kaya magising ka na sa bangungot mo. Para pareho lang kayo dyan, mga oposisyon. Accept the reality na nakakuha tayo ng isang presidente na pinagpala ng dakilang lumika at tinanggap ng sambayanang Pilipino. Inabot na naman po tayo ng oras. So we will again remind you to please wear your face mask and wear your face shield. At yung pong mga magsisimba mamaya, yung mga nauna, okay na yun. Pero mamaya, since it's Sunday, meron ng mga protocols, sundin po natin yun. Wear your face mask, your face shield, and be sure, observe the safe distancing, whether you're in the mosque, in churches, or any place of worship, or outside of those places. Para safe tayong lahat, and keep on washing your hands frequently. And siyempre, keep on improving also your immune system. Always have a healthy body by eating only food that will strengthen your body organs, not destroying them. Sleep a lot. 8 hours a day at least. Exercise. And drink a lot of water. And most of all, if you sleep and wake up at night, please do not forget to pray to God Almighty and to thank this God, the creator of all things visible and invisible, for the lives that He has given us. At pati na yung pagdugtong sa ating buhay sa araw-araw. At sa kanyang mga bounties and blessings na binibigay sa atin. Humingi rin po tayo ng gabay na tayo sana ay palagi siyang nasa likuran natin o nasa harapan natin, nasa tagiliran natin upang tayo ay akayin sa tamang daan, lalong-lalo na pag tayo ay tumatapak na sa daan ng mga tinik para mailagay tayo sa daan ng mga rosas upang makarating tayo sa daan ng kaluwalhatian. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Hanggang bukas, Lunes naman, so 2 to 3 tayo. Nagsasabing, let us tread the path of roses. And let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.